Dear Amihan Stories presents A Billionaire's Child with a Pretty Basurera. Written by Edwin Gord. Putik naman oh. Ngayon pa talaga ako nasiraan ng kotse kung kailan nagmamadali ako. Naiinis na sabi ni Edison sa sarili habang kinakamot ang ulo. Inilibot niya ang paningin. Ayaw na kasing umandar ng kotse niya. Hindi niya alam kung bakit. Kanina pa siya kalikot ng kalikot sa sasakyan pero hindi niya makita kung anong problema. Mukhang wala pa namang auto shop sa lugar na iyon kaya mahihirapan siyang mapaandar ang sasakyan. Galing sa prestihiyosong pamilya si Edison. Marami silang negosyo. Kaya sa edad na 30 ay pinamamahalaan na niya ang Navarro Capital Group of Companies. Isa rin siyang car racer. Iyon ang libangan niya kapag gusto niyang mag-relax. Basurahan ba to? Bakit naman nasa gilid ng kalsada? Halos wala pang bahay sa banda rito. Wika niya sa sarili. Naglakad-lakad siya para maghanap ng malapit na talyer. Dahil hindi niya makontak ang kanyang assistant para tumawag ng repairman o towing service. Malakas na napasigaw si Edison nang bigla na lang siyang mahulog sa isang butas. Medyo malalim ang butas kung saan siya nahulog. God, grabe namang kamalasan to. Paano kung walang tutulong sa akin? Paano na ako? Mamamatay na lang ako rito sa basurahang to. No way! Malakas niyang sigaw. Hoy! Huwag kang sumigaw. Ang OA mo naman. Para riyan ka lang nahulog, patay agad. Mataray na wika ng babaeng nakadungaw sa kanya. Napaawang ang labi niya ng matitigan ng babae. Maganda ito. Bilugan ng mga mata, matangos ang ilong at mapula ang labi. Hindi nakatali ang buhok dahil bobcat lang iyon. Pero bumagay sa mukha nito ang gupit. Hay, ang ganda mo naman. Pwede mo ba akong tulungan makaakyat? Babayaran naman kita. Tumahimik ka nga. At saka ang tulong ng tao hindi na babayaran ng halaga. Baka gusto mo ako na maglibing ng buhay sa'yo eh. Ganda pa naman ang kotse mo. Benta ko na lang sa junk shop. Uy, grabe ka naman. Sige, di na nga kita bibigyan ng pera. Kiss na lang pwede? Hindi naman ako maarte. Kahit mabaho inahalikan. Aray naman! Reklamo niya nang batuhin siya nito ng plastic. Hindi ako mabaho. Diyan ka na nga. Imbis na tulungan kita, mas mabuting pabayaan ko na lang ang kagaya mo. Akmang tatalikod na ang babae nang tawagin niya ito ulit. Hey, I'm sorry, okay? Tulungan mo na ako. Libre kita ng pagkain. Kahit anong gusto mong pagkain, bibilhin ko. Pakiusap niya sa babae. Nilingon siya ulit nito. Talaga? Bibilhin mo ang mga pagkain gusto ko? Nagniningning ang mga matang tanong nito. Pagkain lang pala ang makakapagpalambot ng puso nito. Yes, basta tulungan mo lang ako makaalis dito. Okay, sige, walang problema. Mabilis itong dumapa at inabot sa kanya ang kamay. Hawakan mong kamay ko, hihilahin kita pataas. Bilisan mo. Utos nito. Sigurado ka bang kaya mo? Gusto mo bang makaakyat o hindi? Panay kasi ang reklamo mo eh. Heto na nga, aabutin ko ng kamay mo. Ay, wag na lang pala. Baka pareho tayong mahulog. Sa tingin ko ay ang bigat mo pa naman. Tumayo ito sa pagkakada pa at naglakad pa paalis. Hoy, wag mo naman akong iwan dito. Maawa ka sa akin. Sigaw niya sa babae. Hindi kita iiwanan. Kukuha lang ako ng hagdan para makaakyat ka ng maayos. Sabi nito. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkamangha. Inilagay nga nito ang hagdan na gawa sa kahoy. Safe ba yan? Tanong niya. Para kasing hindi matibay ang pagkakagawa eh. Akin na lang kung ayaw mo Ito na nga at aakyat na. Bilis mo namang mainis. Mabilis siyang umakyat gamit ang hagdan na gawa sa kahoy. Salamat naman at nakaakyat na rin ako. Sabi niya habang nakangiti. Huwag ka na munang magpasalamat dyan. Itutulak kita ulit dyan sa butas kung hindi mo ako ililibre. Pagbabanta nito, mahina naman siyang natawa. Don't worry at ililibre kita. Tara na, kaya lang sira ang kotse ko. Ayaw umandar.
Mukhang mayaman ka nga. Pero mamaya mo na isipin ang kotse mo. Tropa ko nang bahala riyan. Magaling yon. Bakit wala masyadong tao rito? Malayo ba ang kainan dito? Siyempre, walang titira malapit dyan sa tambakan ng basura. Mabaho yan at kapag may bagyo o ulan ay delikado. Paliwanag nito. Ganun ba? Kawawa nga naman kapag dito mo pinatira ang mga bata. Tsaka ano bang lugar to? Barangay San Antonio. Ay, salamat nga pala. Munti ko pang makalimutan. Tsaka, anong pangalan mo? You're welcome. Ako si Lucky. Ikaw? Ako si Edison. Nice meeting you, Lucky. Ikaw ang swerte ko ngayong araw. Nakangiti niyang sabi. Sumunod lang siya kay Lucky hanggang sa makarating sila sa maliit na kainan. Ayos lang ba narito ka kumain? Tiningnan ni Lucky ang suot niyang damit. Naka-business suit siya dahil may meeting siya ngayon pero hindi na siya aabot. Hindi niya kasi alam kung bakit ang hilig niya mag-shortcut kaya heto at naligaw siya. Kung saan-saan na siya napadpad. Kung minsan ang ways pahamak. Oh, ayos lang naman. Hindi ako mapili sa pagkain. Nakangiti niyang sabi. Natuwa naman si Lucky sa sinabi niya. Ngiti-ngiti ang babae kaya napatitig na lang din siya sa mukha nito. Sige, order na ako. Ano bang gusto mo? Kung anong order mo, yun na lang din ang akin. Sure ka na ba? Baka mamaya susuka-suka ka riyan dahil pang mahirap ang pagkain namin dito. Mag-order ka na lang please. Aniya sa kapilit ng umiti. Kanina pa siya hinuhusgahan ng babaeng ito. Okay. Agad na lumapit si Lucky sa tindera. Manang, 2 fishbowl nga po, tsaka kwek-kwek din po. 10 isaw at Adidas. May ulo ng manok po ba kayo? Tanong nito. Ay wala na, leeg na lang. Sagot ng tindera. Sige, yan na lang po, 10 piraso rin. Tsaka buko juice rin po, 2. Okay, Ineng. Teka lang at aayusin ko. Sabi ng tindera. Ilang sandali pa ay inilapag na nga ni Lucky ang in-order nito sa mesa kung saan siya naghihintay. Kain na, masarap yan. Ayan ito sa kanya. Agad naman siyang kumuha ng isaw at kinain iyon. O ano, masarap ba? Oo, ang sarap nga. Natuwa si Lucky sa sinabi niya, kaya naman pareho silang maganang kumain. Busog na busog silang dalawa nang lisanin ng tindahan ng street food. Wow, nabusog ako dun Tsaka, hindi umabot ng 200 piso ang nagastos ko. Ang mura ng pagkain at ang sarap pa. Komento ni Edison. Sabi ko sa iyo masarap ang pagkain naming mahihirap. Ano, ayusin na ba natin ang kotse mo? Tanong ni Lucky. Sure ka bang marunong ka? Akala ko ba tropa mo ang gagawa? Nakakapagod magpunta sa bahay nila Kaya ako na lang. Madali lang naman yan. Ako ang nag-aayos ng sirang sasakyan ng garbage truck, no? Kaya yakang-yaka ko yan. Ano bang trabaho mo? Garbage collector. Minsan driver at minsan mekaniko. Sagot nito. Wow, ang dami mo palang talent. Totoong humahangang sabi niya rito. Kahanga-hanga naman talaga ang mga taong nagtatrabaho ng marangal sa kabila ng hirap ng buhay. Ako pa ba? Proud nitong sabi na ikinatawanan niya. Samantala ay kinuha ni Lucky ang mga gamit niya sa pag-aayos ng sasakyan. Mabuti na lang at napadaan siya nang makita ang pagkahulog ni Edison sa butas sa tambakan ng basura. Ang mayayaman talaga, lakad lang ng lakad nang hindi man lang tinitingnan ng dinaraanan. Ang nakakatuwa lang kay Edison ay hindi ito maarte at mukhang mabait pa. Pagkatapos makuha ang gamit niya, ay agad siyang bumalik sa sasakyan ng lalaki. Ito na ang mga gamit ko. Check ko muna ang kotse mo. Aniya rito. Sige, ikaw nang bahala riyan. Mukhang marunong ka naman Sabi nito. Marunong naman talaga ako kapag mga simpleng sira lang. Binuhay niya ang makina ng sasakyan, ngunit ayaw pa rin. Tiningnan niya ang alternator, maayos naman. Sinunod niyang tiningnan ang fuel system at maayos din iyon. Mukhang may mali sa spark plugs nito Titingnan ko ha. Aniya kay Edison.
Nang tumango ang lalaki ay tiningnan nga ni Lucky ang spark plugs. Ayun nga at barado. Kailangan lang niyang linisin iyon. Ilang sandali pa ay inayos niya na ang spark plugs at sinubukang paandarin ng sasakyan. Ayun no! Sigaw niya nang umandar ang sasakyan. Wow ang galing mo naman. Puri sa kanya ng lalaki. Sabi ko naman sa'yo tsaka dapat kapag bumili ka ng sasakyan, marunong ka ring mag-ayos. Para masiraan ka man ay makakauwi ka pa rin. Sermon niya rito. Magaling naman ako magmaneho Car racing nga ang hobby ko. Pagtatanggol ng lalaki sa sarili. Magaling ka nga magmaneho, sira naman ang sasakyan mo. Paano yan tatakbo? Car racer ka pa niyang lagay na yan ha? Nakangiwing sabi niya. I've tried learning pero hindi madali. Isa pa, I can always pay people to fix my car. Pero kung willing kang turuan ako, willing naman ako magbayad sa'yo. Nakangiting sabi ng lalaki na kulang na lang ay mag-beautiful eyes. Walang problema. Nandito lang naman ako sa barangay namin. Makitid nga lang ang daan patungo sa bahay namin. Hindi magkakasyang sasakyan mo. Anong oras ka ba hindi busy? Yung hindi ka nangongolekta ng basura? Imbes ay tanong ng lalaki. Maaga kasi kaming nangongolekta ngayon Simula 2:00 ng madaling araw hanggang 8:00 ng umaga. Pero minsan naman ay gabi na kami nangongolekta. Simula 7:00 ng gabi hanggang 10:00. Depende sa dami ng lugar na pupuntahan namin. By schedule kasi yon. Ang hirap pala ng trabaho mo. Ayaw mo ba sa ibang trabaho? Curious nitong tanong. Siyempre gusto ko ng ibang trabaho. Pero nasanay na rin naman kasi ako sa trabaho kong ito Tsaka sapat na rin ang sahod ko para sa amin ni Lola una. Sagot niya. Wala rin naman tatanggap sa akin sa mga trabahong kailangan ng diploma at wala ako niyon. Aniyas sa lalaki. Gusto mo bang tulungan kitang makapasok sa trabaho? Sa corporate world. CEO ako kaya pasok ka agad at hindi ka nadadaan pa sa interview. Gusto mo ba? Alok nito sa kanya. Nako, wag na. Tama na sa akin ang trabahong to. Ayaw ko na mangarap pa ng malaki. Yung mama ko nangarap ng malaki. Nag-abroad para tulungan kami ni Lola. Pero anong nangyari? Sumama lang siya sa ibang lalaki at iniwan kami. Ang pera, nakakasilaw sa tao yan. Kaya tama na sa akin ang trabahong meron ako. Nakangiti siya kay Edison pero ang puso niya ay punong-puno ng lungkot. Sige na nga, hindi na kita pipilitin pa. Basta, tuwing Sabado at Linggo, pupunta ako rito Tuturuan mo ko kung paano mag-ayos ng sasakyan. Walang problema. Salamat sa pagkain. At saka mag-iingat ka sa pagdadrive ha? Oo naman. Bye. Kumaway na si Edison sa kanya. Kumaway rin siya pabalik rito. Bye! Napatitig na lang siya sa papalayong sasakyan ni Edison. Mahina siyang napabuntong hininga at ibinalik sa garbage truck ang gamit niya. Pagak siyang natawa nang maalala kung gaano kalayong agwat nila ng lalaking bagong kakilala. Hindi niya natapos ang high school. Masipag lang talaga siya kaya nakuha bilang garbage collector. Ang papa niya ay namatay nung 2 taong gulang pa lang siya. At sakit sa bagang ikinamatay nito. Ang mama niya naman, iyon at iniwan sila at sumama sa lalaking magbibigay ng yaman dito. Kaya ngayon ay sila na lang ng lola una niya ang magkasangga sa buhay. At hinding-hindi niya iiwan ang taong nagmahal at nag-aruga sa kanya. Huwag ka na sanang bumalik pa, Edison. Hindi tayo bagay na maging magkaibigan. Malayo ang mundong ginagalawan natin. Bulong niya sa sarili. Tinahak na niya ang daan pa uwi. Ilang araw matapos makilala si Lucky ay pakanta-kanta si Edison habang nasa loob ng kanyang opisina. Kinabukasan ay araw ng Sabado at excited siyang makita si Lucky. Namimiss agad niya ang ngiti ng dalaga kahit 4 na araw pa lang na hindi sila nagkikita. Kumusta na kaya siya? Anong ginagawa niya? Sunod-sunod niyang tanong sa sarili. Napailing na lang siya at muling itinuon ang atensyon sa binabasang papeles. Malapit na siyang matapos sa pagbabasa nang tumunog ang cellphone niya. Napatitig siya sa nag-iingay na bagay at bigla niyang naalala na hindi niya nahinga ng cellphone number si Lucky. Stupid! Sigaw niya. Muli na namang nag-ingay ang cellphone kaya sinagot niya na yon.
Oh, Patrick, napatawag ka. Tanong ni Edison sa kaibigan. Nakalimutan mo na ba? Bukas ang tournament natin sa race. Go ba tayo? Tanong nito mula sa kabilang linya. Nako, hindi ako makakapunta bukas. May pinapagawa sa akin si Daddy. Pagsisinungaling niya. Ang totoo ay mas excited siyang makita si Lucky kesa makipagkarera. What? Hindi ba pwedeng pakiusapan mo ang daddy mo? Pare, bigatin ang kalaban natin. This is our dream, right? I'm sorry. Hindi talaga pwede. Busy ako this month. Baka hindi muna ako makasali sa race. Fine. Just give me a call kapag nagbago ang isip mo. Bye. Paalam nito sa kanya. Yeah, bye. Paalam niya rito. Bumuga siya ng hangin at sandaling natigilan. Mahal na mahal niya ang pagiging car racer, pero bakit mas pinipili niya ang makita si Lucky? Tinamaan na ng lintik. Nakangiti niyang sabi at ipinagpatuloy na ang ginagawa. Isang linggo pa lang na magkakilala sina Lucky at Edison, pero sa uri ng pag-uusap nila ay tila ba matagal na silang magkakilala. Oh, asa na ang kotse mo? Bakit motor ang gamit mo? Tanong ni Lucky sa binata. Nakakahiya naman kasi sa mga kabarangay mo rito. Baka mamaya, akalain nilang nagyayabang ako. Tsaka, hindi naman kakasya yung kotse ko papasok sa inyo eh. Sagot nito. May bala ka bang pumunta sa bahay? Tanong niya sa lalaki. Oo sana. Gusto kasi kitang ligawan. Ano? Hoy, para kang baliw dyan. Bawal akong ligawan. Ha? Bakit? May boyfriend ka na ba? Wala no. Basta, ayoko magpaligaw. Nagulat si Lucky nang hawakan ni Edison ang kamay niya. Bigla na lang nagsitayuan ng balahibo sa balat niya na para bang may boltahin ng kuryente ang kamay ng lalaki at ipinapasa nito iyon sa kanya. Sige na, bigyan mo naman ako ng chance. Siguro nga ay kakikilala pa lang natin. Pero alam ko sa sarili ko na gusto na kita. Pagtatapat nito sa kanya. Pero Edison, hindi pa kasi ako handa eh. Wala akong alam sa pakikipagrelasyon. Natatakot ako. Huwag ka matakot. Nandito lang naman ako para sa iyo eh. At saka, alam kong may nararamdaman ka rin para sa akin. Gusto mo rin naman ako, hindi ba? Napayuko si Lucky. Hindi niya kaya makipagtitigan na matagal sa lalaki. Inaamin niyang gusto niya ito, pero natatakot siya. Hindi naman kita minamadali. Liligawan muna kita. Kaya gusto kong pumunta sa bahay niyo para formal na ipagpaalam sa lola mo ang panliligaw ko sa'yo. Tumalo ng puso niya dahil sa sinabi nito. Talaga? Gusto mong magpaalam kay lola sa panliligaw sa akin? Oo naman. Tsaka roon kita liligawan. Hindi ka babaeng pangkanto lang. Nakangiti nitong sabi. Natawa naman siya sa sinabi nito. Sige na nga, pinapayagan na kitang ligawan ako. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Talaga? Oo nga, ang kulit mo talaga. Tara, puntahan na natin si Lola una. Teka, wala akong dala sa lola mo. Bili muna tayo, please. Sige na nga. Masaya niyang sabi. Bumili sila ng prutas at nag-grocery rin para sa kanyang lola una. Kaya tuwang-tuwa si Lola una nang ibigay ni Edison ang regalo nito. Natuwa din ang lola niya dahil magalang at mabait ang lalaki. At pinayagan din itong ligawan siya. 3 buwang nanligaw si Edison kay Lucky. Alam sa buong barangay nila ang panliligaw ng lalaki sa kanya. Lahat din ng mga tropa niya ay kasundo ng lalaki. Hindi kasi ito mayabang, nakikibagay at nakikisabay sa mga taga roon. Isang araw ay inaya niya ito na magpunta sa park. Iyon ang araw na sasagutin niya ang binata. May park pala rito? Tanong ni Edison nang makita ang maliit na park. May mga batang naglalaro roon. Oo, rito ako tumatambay kapag wala akong trabaho. Bakit ngayon mo lang ako dinala rito? Kasi espesyal sa akin ang lugar na to. Agad na sagot ni Lucky. Hindi ba ako espesyal sa'yo? Tila nagtatampong tanong ng lalaki. Espesyal? Kaya nga rito kita dinala eh. Kasi espesyal ka sa akin. Nakangiting sabi niya rito. Anong ibig mong sabihin? Sinasagot na kita, Edison. Tayo na.
Nakangiting pahayag niya. Nagulat siya nang bigla siya nitong yakapin ng mahigpit. Thank you so much, Lucky. Hinding-hindi kita sasaktan. Pangako ko yan sa'yo. Sana tuparin mo yung pangako mo, kundi ililibing kita ng buhay sa tambakan ng basura. Biro niya. Kakatakot ka naman, pero willing ako magpalibing kapag sinaktan kita, babe. Babe agad? Anong gusto mo? Kiss agad? Hindi sira ulo to. Napahiyaw siya dahil bigla na lang siyang hinalikan nito sa pisngi. Pulang-pula tuloy ang kanyang muka. 4 na buwan ang magkasintahan sina Lucky at Edison. Gising na gising si Edison at tinititigan niya ang mukha ng kasintahan. Masaya siya hindi dahil isinuko nito sa kanyang pagkababae nito. Masaya siya dahil may tiwala ito sa kanya. Umingay ang kanyang cellphone at nang makita niya kung sino ang tumatawag, ay agad niya itong sinagot. Pare, matagal ka nang hindi sumasama sa amin sa car racing. Sige na naman pagbigyan mo na kami. Ngayon lang. Sabi ni Patrick sa kanya mula sa kabilang linya. Mahina siyang napabuntong hininga. Tiningnan niya si Lucky. Ito na ang huling beses na makikipagkarera siya. Ang totoo kasi ay ayaw ni Lucky na nakikipagkarera siya. Delikado raw. Okay, sige pare. Same place ba? Oo, hihintayin ka namin dito Sige, I'm on my way. Ibinaba niya agad ang tawag. Mag-aalas 2 pa lang na madaling araw. Babalik agad ako, babe. Bulong niya kay Lucky at hinalikan nito sa noo bago lumabas mula sa silid nito. Tulog na rin si Lola una, kaya nang lumabas siya ng bahay ng mga ito ay hindi siya gumawa ng ingay. Mabilis siyang nagpunta sa car racing area sa Muñoz. Patrick! Tawag niya sa kaibigan. Oh, Edison! Mabuti naman at nakapunta ka. Long time no see Ang dami mo na yatang pinagkakaabalahan. Sabi ni Patrick. Oo busy sa trabaho. Baka sa babae. Kantsaw nito. Magkarera na nga lang tayo. Pero wala akong dalang kotse. Motor lang ang dala ko. Aniya. Wow, mas challenging yan pare. Motor versus kotse. Ano, bet tayo? Oh, bet kami. Sigaw ng iba pa niyang kaibigan. At nagkaroon nga ng bet. Kalaban niya si Patrick. Kotse ang gagamitin nito habang siya ay motor. Nagsimula na ang karera. Mabilis ang pagpapatakbo niya. Nauuna si Patrick pero hindi siya magpapatalo. Mas binilisan niya pa ang pagpapatakbo ng motor. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang malaking bato na humarang sa kanyang daraanan. Kaya mabilis siyang lumiko. Ngunit huli na ang lahat dahil nasagi pa rin ang gulong ng kanyang motor ang malaking bato. Nawalan siya ng kontrol sa pagmamaneho. Tumilapon siya at dama niya ang pagtama ng ulo niya sa kung saan, kahit pa may suot siyang helmet. Ang huling natatandaan niya ay ang nakangiting mukha ni Lucky bago siya nawalan ng malay. Makalipas ang 6 na taon. 7. Natapos mo na ba ang assignment mo, anak? Tanong ni Lucky sa 5 taong gulang na anak. Hindi pa po, inang. Malungkot nitong sagot. Oh, bakit hindi pa yan tapos? Mahirap ba? Hindi po. Ang dali nga lang po Pero sino pong ilalagay kong tatang sa family tree natin? Malalim na napabuntong hininga si Lucky sa sinabi ng anak. Umupo siya sa tabi nito at marahang hinaplos ang buhok ng anak. Anak, hindi naman porket wala kang tatang, hindi na kumpleto ang family tree na gagawin mo. Kung gusto mo, iguhit na lang natin ang tatang mo at iyon ang didikit natin sa family tree na gagawin mo. Ayos ba yon? Ayos po, pero ano bang pangalan ni tatang, inang? Edison, anak. Yun ang pangalan ng tatang mo. Kahit na bumabalik ang sakit kapag nababanggit niya ang pangalan ng lalaki, ay tinitiis niya na lang iyon. Basta't para sa kanyang anak ay gagawin ni Lucky ang lahat. Kahit pa paulit-ulit niyang bigkasin ang pangalan ng lalaking kinasusuklaman niya. Thank you po, inang. Ikaw na po mag-drawing sa mukha ni tatang Ikaw naman po ang nakakita sa mukha niya Wika ni 7. Mukhang impacto ang mukha ng tatang mo, kung alam mo lang. Bulong niya. Ano pong sabi niyo, inang? Wala. Hala, bilisan mo na riyan at maghahain na ako ng hapunan natin. Paano po yung mukha ni tatang? Anak, baka pwedeng mukha na lang ng unggoy ang ilagay mo sa mukha ng tatang mo. Ayos lang naman siguro yon.
Unggoy pala si tatang inang. Ang kulit mo talaga anak. Akin na yung bond paper at lapis. Iguguhit ko ng mukha ng tatang mo. Utos niya rito. Mabilis naman na ibinigay nito ang gamit na kailangan niya. Makalipas ng ilang minuto ay natapos na rin niya ang mukha ng lalaking walang hiya na nang iwan sa kanila ng anak. Oo, ayan na. Idikit mo na yung pagmumukha ng tatang mo riyan sa family tree. Bilisan mo na riyan na makakain na tayo. May inis sa boses na wika niya. Hindi niya talaga napipigilan ng inis kapag naaalala si Edison. Pagkatapos ng gabing makuha siya nito ay naglaho na lang itong parang bula. Naghintay siya ng 2 buwan, pero hindi na ito bumalik. Hanggang sa malaman niyang buntis siya. Ilang beses niya itong tinawagan, pero wala talaga. Sinubukan niya ring hanapin ang tirahan ng lalaki nang malaman niyang buntis siya. Ngunit gate pa lang sa subdivision kung saan ito nakatira, ay ayaw na siyang papasukin. Nagtungo rin siya sa pinagtatrabahuhan nito, ngunit wala raw roon ang lalaki. At hindi siya maaaring makapasok dahil hindi naman siya nagtatrabaho roon. Hanggang sa sumuko na siya, mahirap hanapin na nagtatago. Mabuti na lang at kinuha sila ng tiyahin at dinala sila ng lola una niya sa Cebu. Sa panahong kailangan niya ng karamay ay walang Edison na nagpakita sa kanya. 1 buwan pagkatapos niyang manganak ay siya namang pagkawala ng kanyang lola una. Para siyang nawalan ng lakas ng mga panahong iyon. Mabuti na lang at nasa tabi niya ang anak. Naging lakas niya ito. Kaya ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya iibig pang muli. Nabuti na lang at natanggap siyang garbage collector sa Barangay Lahog sa Cebu. Hindi kalaunan ay nagkaroon siya ng sariling junk shop, kaya kahit papaano ay nabubuhay niya ang anak at may sarili na rin silang bahay. Inang, galit ka po ba kay tatang? Tanong ni Seven sa kanya. Sandali siyang natahimik sa tanong ng anak. Anak, bata ka pa. Hindi mo pa alam ang mga pangyayari sa buhay ko. Siguro kapag malaki ka na ipapaintindi ko ang sitwasyon natin. Kung bakit hindi natin kasama ang tatang mo at kung bakit. Kumain ka na lang anak. Sige po inang. Nagsimula ng kumain si Seven. Gusto niya mang sabihin dito na galit siya sa ama nito, ay mas pinili niyang manahimik. Pagkatapos nilang kumain ay pinunasan niya si Seven at pinatulog na. Napatitig siya sa larawang iginuhit niya. Kaya naman pala naitanong ng anak niya kung galit siya sa ama nito dahil nilagyan niya iyon ng sungay. Kinuha niya ang wallet at inilabas ang nag-iisang larawan ni Edison. Siguro ay magiging masaya ang anak ko kapag kahit man lang sa larawan ay makita at makilala niya ang tatay niya. Idinikit niya iyon sa family tree ng anak. Samantala ay kararating lang ni Edison sa Pilipinas. Sa wakas ay nakabalik na rin siya. Naging successful ang kanyang operasyon. 3 taon siyang na-comatose dahil sa nangyaring aksidente. Agad siyang dinala ng mga kaibigan sa ospital. Pero nagdesisyon ng mga magulang niya na ilipat siya sa ibang bansa para roon ipagamot. Nang magising naman siya ay nag-undergo pa siya ng therapy. 2 taon din na naging therapy niya bago niya naigalaw ang buong katawan niya. Akala nila ay maayos na ang lahat, pero kinailangan siyang operahan. Nasira ang isang kidney niya, kaya nag-undergo siya ng kidney transplant. Kaya ngayong tuluyan na siyang magaling, ay bumalik agad siya sa Pilipinas. Kumusta na kaya si Lucky? Malamang ay galit siya sa akin. Sana lang ay hindi pa niya ako nakakalimutan. Dahil siya lang nag-iisang babaeng minahal ko. Malungkot niyang sabi sa sarili. Nang magising siya ay sinubukan niyang tawagan ng babae, ngunit hindi na yata nito gamit ang dating number. Hinanap niya ito sa social media pero hindi niya ito makita. Pinayuhan siya ng doktor na umiwas sa stress at mag-focus sa pagpapagaling. At iyon nga ang ginawa niya para mas mabilis siyang makabalik sa piling ni Lucky. Pagdating sa Pilipinas ay nag-report agad siya sa trabaho. Marami siyang kailangang habulin para makakatch up, ngunit sisiguraduhin niyang sa araw ring iyon ay pupunta siya kay Lucky. Sir, excuse me po. Ito na yung location ng bagong ipapatayong branch sa Cebu. Imporma sa kanya ng sekretary. Pakilagay na lang dito sa mesa ko. Pupunta ako sa Cebu next week, kaya ihanda mo ng iba pang papeles. Sige sir, ibubuko na rin ba kayo ng hotel? Wag na, salamat. Nagpaalam na ang babae at lumabas na mula sa kanyang opisina. Pagkatapos na yun ay nagmamadali na siyang nagtungo sa San Antonio. Excited siya na kinakabahan. Malaki na ang pinagbago ng lugar. Wala na ang tambakan ng basura at mayroon na ring mga nakatayong establishmento. Naglakad siya papasok sa lugar kung nasaan ang bahay ni Lucky.
Nakasalubong niya si Jason, ang tropa ng babae. Jason, kumusta? Bati niya rito. Uy, Edison! Ayos lang naman ako. Long time no see ah. Tagal mong nawala. Oh, bakit ka nandito? Tanong nito. Oo nga eh. May nangyari lang. Nandyan ba si Lucky? Si Lucky? Naku, umalis na si Lucky rito kasama si Lola una. Sinundo sila ng tiyahin ni Lucky. 2 buwan yung naghintay sa'yo. Pero dahil hindi ka na nagpakita, napilitan silang umalis. Sinabi ba nila kung saan sila pupunta? Walang sinabi eh. Basta biglaan lang ang alis nila. Iniwan nga lang ang bahay nila riyan. Wala nang nakatira. Bakit nga ba hindi ka na bumalik, Edison? Naghiwalay ba kayo ni Lucky? Marahas siyang napabuntong hininga. Mahabang paliwanag, Jason. Salamat ah. Alis na ako. Paalam niya dito. Sige, ingat ka. Sabi naman ito na tinanguan niya na lang. Pag-uwi sa bahay ay hindi mapakali si Edison sa harapan ng laptop niya. Hinahanap niyang muli kung may social account ba si Lucky, pero talagang wala siyang mahanap. Lucky, nasan ka na ba? Please, magpahanap ka naman oh. Pipi niyang hiling. Hindi siya makatulog dahil samot-saring senaryo ang naiisip niya. Sana lang ay nasa maayos kang kalagayan. Mahal na mahal kita, Lucky. Bulong niya. Mabilis lang na dumaan ang araw at bago siya nagtungo sa Cebu, ay naghanap muna siya ng investigador na hahanap kay Lucky. Sana lang pagbalik niya sa Maynila ay mayroon ng sagot kung saan niya matatagpuan ang babae. Good morning, sir. Bati sa kanya ng foreman. Kumusta ang trabaho rito? Tanong niya sa foreman. Maayos naman po, sir. Hinihintay na lang ang building permit para makapagsimula na po kami. Sa ngayon po kasi, tinatanggap lang namin ang mga gagamitin para sa construction. Don't worry. I will make sure na maibibigay ng permit habang narito ako sa Cebu. Salamat, sir. Naglibot pa muna si Edison bago magpaalam sa mga trabahador na nandun. Aalis na ako. May meeting pa ako sa architect at engineer. Kayo na munang bahala rito. Okay po, sir. Ingat po. Paalam ng foreman. Sige, salamat. Akmang sasakay na siya sa kotse nang makita niya ang babaeng hinahanap. Nakasuot ito ng long sleeve na damit. May suot din itong sombrero at gloves. Inilalagay nito ang mga basura sa garbage truck. Lucky, ikaw nga. Thank God at dininig mo ang panalangin ko. Pasasalamat niya sa Panginoon. Agad niyang pinuntahan ng babae at niyakap. Malakas itong napasinghap. Panghas kang giatay ka. Bitiwan mo ko. Sigaw nito. Agad niya itong binitawan. Babe, ako to, si Edison. Nakangiti niyang sabi rito. Matalim siya nitong tiningnan. Ah, ikaw pala si Edison. Si Edison na iniwan ako sa ere. Si Edison na hindi tumutupad ng pangako niya. At si Edison na ibabaon ko sa gitna ng basurahan. Babe naman, magpapaliwanag ako. Hoy Dong, hindi ako police station para magpaliwanag ka sa akin. Kung gusto mo magpaliwanag, pues pumunta ka sa presinto. Doon ka magpaliwanag. Tinalikuran siya nito at ipinagpatuloy ang trabaho. Lucky naman. Alam kong galit ka sa akin. Alam mo palang galit ako sa'yo. Bakit nagpakita ka pa? Sana nagtago ka na lang sa lungga mo habang buhay. May nangyari nga kasi. Pwede ba? Lubayan mo na ako. Marami akong ginagawa oh. Busy ako. Ikaw mukhang hindi ka busy. Mayaman ka kasi. Ganyan mo ba ako nakilala, Lucky? Ang swerte ng pangalan ko, pero ang malas ko. Hindi kita agad nakilala. Mga magagandang katangian lang ang nakita ko sa'yo. Akala ko totoo ka na eh. Tama nga ang kasabihan kapag mataas kang mangarap, magiging masakit ang pagbagsak mo. Nagtiwala ako sa iyong animal ka. Pero nung ginawa mo, winasak mo lang ang puso ko. Iniwan mo ako katulad ng pag-iwan sa akin ng nanay ko. Lucky, tapos ka na ba riyan? Aalis na tayo. Sigaw ng lalaki nasa driver's seat. Teka lang po, Mang Tomas. Nagdadrama pa po ako. Sigaw nito. O siya, mamaya mo na tapusin at kakain muna tayo. Nandiyan na po. Tiningnan siya nito ng masama. Ikaw, ano pang itinatayo-tayo mo riyan? Alis na. Tsaka pakitago ang sungay mo. Lumabas na oh.
Sabi nito, agad itong sumabit sa garbage truck at pinalo ang sasakyan. Ilang sandali pa ay umandar na papalayo ang garbage truck. Napahawak si Edison sa ulo niya. Wala naman akong sungay ah. Naiiling niyang sabi. Napatitig siya sa papalayong sasakyan. Ngayong nahanap na kita, hindi na kita pakakawalan pa. Kukunin ko ulit ang loob mo. At sa pagkakataong ito, hindi na kita sasaktan palaki. Pangako niya sa sarili. Samantala ay nakasimangot namang kumakain si Lucky. Pagkatapos ng trabaho niya ay agad niyang sinundo ang anak sa paaralan. Ilang oras lang ang pasok ni Seven dahil kindergarten pa lang ito. Inang, bakit ganyan po ang itsura mo? Inosenteng tanong ni Seven sa kanya. Bakit anak? Ano bang hitsura ko? Maganda ba? Hindi po inang, para ka pong nangangain ng tao. Umuusok yung ilong mo. Ikaw talagang bata ka? Kung ano-ano yung pinagsasasabi mo. May usok bang lumalabas sa ilong ko? Hindi ako kapre no, para magkaroon ng umuusok na ilong. Meron talaga inang. Anang bata sa kahumagikhik. Ikaw talagang bata ka, oo. Ang dami-dami mong alam. Bilisan mo na nga kumain dyan para makapagpahinga ka. Para mamaya, pagsara ko sa junk shop ay ipapasyal kita sa park. Gusto mo ba yon? Opo, inang! Masayang sigaw ni Seven. Sa murang edad ay marami na itong alam. Fast learner din ito. Mukhang maging ang pagiging matalino ay namana nito sa ama. Napailing na lang si Lucky nang maalalang nakita niya si Edison kanina. Kung bakit ba kasi tinanggap niya pa ang duty bilang garbage collector ng araw na yon. Nakita patuloy sila ng ungas na Edison na yon. Sana lang ay umalis na siya at sana hindi na mag-cross pang landas namin. Aniya sa sarili. Kinahapunan nga ay nagtungo sina Lucky at Seven sa park. Inang, magsuswing lang po ako. Paalam ni Seven sa kanya. Sige anak, dito lang ako. Panonoorin lang kita. Tsaka wag masyadong makulit at baka madapa ka. Biling niya sa anak. Okay po inang. Mabilis na tumakbo si Seven papunta sa swing. Napailing na lang si Lucky. Tumayo siya para lang magulat nang makaharap niya si Addison. Kanina ka ba riyan? Nauutal niya ang tanong dito. Oh, bakit parang takot na takot ka? Hindi pa naman ako multo para katakutan mo ng ganyan. Seryoso nitong sabi. Sunod-sunod siyang napalunok ng laway. Hindi ka nga multo, pero multo ka ng kahapon ko. Tabi dyan? Pwes, ang multo ng kahapon mo ay nagbabalik na. Sana lang wala kang itinatago sa akin, Lucky. Tinatakot mo ba ako, Edison? Bakit? Natatakot ka? Bakit naman ako matatakot? Ako bang may kasalanan? Ako bang nang iwan? Tama ka. Ako ang may kasalanan. Ako ang nang iwan. Pero sapat na ba yun para itago mo sa akin ang anak ko? Lucky? Nagtatagis ang bagang na tiningnan niya si Addison. Anak mo? Wow, ang galing lang Bibigyan kita ng reward. Ito! Malakas na sampalang ipinadapo niya sa pisngi ng lalaki. Wala kang anak, Edison. Anak ko lang si Seven. Hindi kita binibigyan ng karapatan sa kanya. Napahawak ito sa pisnging sinampal niya. Galit ka sa akin dahil sa ginawa ko. Pero hindi lang naman ikaw ang gumawa kay Seven Kasali ako nang mabuo siya. At saka bigyan mo naman ako ng chance na maipakita kung gaano kita kamahalaki. Wow Bakit? Chance. Hindi. May kasabihan ngang once is enough. Two is too much. Kaya kapag binigyan kita ng second chance, aba-abuso na yan. Kaya it's a no. Hoy, saan ka pupunta? Malakas niyang sigaw nang tumakbo si Addison papunta sa kinaroroonan ng kanilang anak. May kasabihan din naman akong sinusunod, Lucky. Kung hindi madala sa santong dasalan, di kunin sa santong paspasan. Sigaw nito. Malapit na ito sa anak nila, kaya hinayaan na lang niya. Tumalikod siya at nagpunta sa food court. Bibili siya ng pagkain at juice. Ibubuhos niya ang juice sa mukha ni Addison para mahimasmasan man lang. Pero joke lang, hindi naman siya ganun kasama. Samantala, si Addison naman ay nilapitan ng batang lalaki na nasa swing. Umupo siya sa swing na katabi nito. Hay, pwede bang makipagkaibigan sa'yo? Malambing niyang tanong sa bata. Bigla itong lumingon sa kanya at nanlalaki ang mga matang tiningnan siya nito. Tatang? Ikaw nga!
Ikaw nga ang tatang ko! Masaya nitong sabi at bumaba sa swing. Mabilis siya nitong niyakap. Wow! Sa wakas nakita na po kita, tatang! Sabi nito. Kilala mo ko? Gulat niyang tanong. Opo, ako po si Seven, 5 years old, at ang inang ko si Lucky Mendoza, at ang tatang ko si Edison. Wow, akala ko hindi mo ko kilala. Sinabi ba ng inang mo ang tungkol sa akin? Hindi po. Sabi niya sa akin, iguguhit niya lang daw ang mukha mo. Nagulat po ko, tatang, kasi ang mukha mo parang unggoy na may sungay. Mabuti na lang po at drawing lang yon. Kwento nito. Napangiti siya. Tinitigan niya ng mabuti ang mukha ng anak. Marahan niyang hinaplos ang mukha nito. Mabuti na lang at nabuhay siya. Kung hindi ay hindi niya kailanman makikita ang anak. Niyakap ni Edison ng mahigpit si Seven. Sumisikip ang dibdib niya sa isiping naghirap ang mag-ina dahil wala siya sa tabi ng mga ito. Kung sana ay hindi siya umalis ng gabing yon. Kung sana hindi siya nagpadala sa kaibigan, edi sana maayos ang pamumuhay ng kanya mag-ina. Ang tanging nagawa niya ay ang umiyak. Tatang, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Seven sa kanya. Pinahid niya agad ang luha sa mga mata. Pasensya ka na, anak, ha? Miss na miss ka lang kasi ni tatang. At sorry dahil wala si tatang sa tabi niyo nung kailangan niyo ko. Pero ngayon nandito na si tatang, aalagaan ko na kayo ng inang mo. Hindi na ako kailanman aalis sa tabi niyo. Pangako ko yan, anak. Anak, kumain ka muna. Nandun sa bench ang pagkain mo. Ani Lucky sa anak nila pagdating nito. Hindi ba kayo kakain, inang? Susunod kami ng tatang mo. Mauna ka na at baka may kumuha ng paborito mo. Ikaw rin. Okay po. Mabilis na tumakbo si Seven patungo sa bench sa ilalim ng malaking puno. Huwag kang mangako sa bata kung hindi mo naman matutupad, Edison. Ayoko siyang umasa. Mariin na wika ni Lucky sa kanya. Kaya nga humihingi ako sa iyo ng pagkakataon. Gusto kong bumawi sa inyo ng anak natin. Hindi ko alam kung kaya ko pang bigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Pero para sa anak natin, hahayaan kita makasama siya bilang ama niya. Pero yun lang yon. Paano tayong dalawa? Wala nang magiging tayo, Edison. Tama nang minsan ay minahal kita at nasaktan ako. Hindi ko nauulitin ang pagkakamaling iyon. Tara na't sabayan na nating kumain sa Seven. Sabi nito at nauna nang maglakad papunta sa kanilang anak. Alam ko makukuha ko rin ang loob mo, Lucky. Kailangan ko lang na maging masigasig at matyaga. Bulong niya sa sarili. Pagkatapos nila sa park ay nagaya na si Lucky na umuwi. Lucky, pwede bang mag-grocery muna tayo? Gusto ko lang na i-treat ang anak ko. Pakiusap niya rito. Treat o suhol? Yung totoo. Masungit na pagkaklaro nito. Grabe ka naman sa suhol. Sige na naman oh. Gusto ko pang makasama ang anak natin. Sige na nga. Tamang-tama at paubos na ang stock namin. Tara anak, ililibre ka raw ng tatang mo. Bilhin mo lahat na magustuhan mo ah. Hakutin mo lahat. Babangkrapin natin yung tatang mo. Game? Biro nito sa anak nila. Sige po inang, gusto ko yan. Game naman na sagot ng bata. Oh, ayan, gusto ko raw bankrapin ng anak mo. Kahit bilhan ko pa kayo ng isang mall, hindi ako mababankrupt. Nakangiti niyang sabi. Ay sus, ang yabang. Tayo na nga. Anong sabi mo? Tayo na? Biro niya sa babae. Maglinis ka ng tenga. May mga naririnig kang ikaw lang ang nakakarinig. Nito sabay irap sa kanya. Akala ko sabi mo tayo na eh. Tara na nga, dami mong alam. Naiinis na tinalikuran siya ni Lucky. Napangiti na lang siya dahil sa inis na nakikita niya rito. Tara na Seven, at tinutuyo na ang inang mo. Bulong niya sa anak. Narinig ko yun, Edison. Hindi ako bingi katulad mo. Sabay silang natawa ng anak. Tang, wag niyo pong inisin si inang. May lahing Amazona yan. Bulong ni Seven na mas lalo niyang ikinatawa. Matalim naman silang tiningnan ni Lucky, kaya pareho silang natahimik ng anak. Inilalayan niyang mag-ina sa pagsakay sa kotse. Iyon ang gagamitin nila papunta sa department store. Tuwang-tuwa naman si Seven habang ipinapalibot ang paningin sa loob ng sasakyan. Ilang sandali pa ay nasa may department store na sila.
Iyon ang isa sa pinakamalaking department store sa lugar na iyon, ayon kay Lucky. Tang, pwede ko ba bilhin ang lahat ng gusto ko? Excited na tanong ni Seven kay Addison. Oo naman anak, kahit anong gusto mo, kunin mo lang. Ako ang bahala sa'yo. Tugon niya sa anak. Sige Tang, salamat po. Iyon ang malaking kartang gamitin natin para maraming mailagay. Oh, ang inang mo nasa na? Tanong niya at hinanap ng mga mata si Lucky. Ayun po si inang oh, kausap ang nanay ng kaklase ko. Alika Tang, ipapakilala kita sa kanila. Hinila ni Seven ang kanyang kamay, kaya nagpatangay na lang siya. Bobby, ito ang tatang ko. Sabi ko sa'yo hindi ba? Hindi kinuha lang sa magazine ang picture ng tatang ko. May pagmamalaki na pakilala ni Seven sa kanya. Seven, binibiro ka lang ni Bobby. Sabi ng ina ng bata. Hindi po yun biro. Sabi niya pa nga na nagsisinungaling daw ako. Wala raw talaga akong tatang. Kaya heto na ang tatang Edison ko. Kasama na namin siya. Lucky, pasensya ka na sa anak ko. Hinging paumanhin na babae. Well, gusto ko lang ipakilala ang sarili ko. Ako si Edison Navarro, and Seven is my son. And Lucky is my soon-to-be my wife. Nice to meet you, ma'am. Magalang niyang pakilala sa sarili. Hello, sir. Ako si Tessie at ito ang anak ko si Bobby. Sige at mauna na kami. Mamimili pa kasi kami. Napapahiyang sabi ng ginang. Let's go? Binuhat niya si Seven at pinaupo sa loob ng cart nang maglakad na palayo sina Tessie at Bobby. Hinawakan naman niya sa kamay si Lucky at itinulak niya gamit ang isang kamay ang cart. Bakit sinabi mong soon to be my wife mo ko? Hindi naman yung totoo. Malamig na sabi ni Lucky sa kanya. Ayoko lang naman na mapahiya kayo ng anak natin sa harapan ng babaeng yon. Kita mo nga at binubuli na pala ng anak niya ang anak natin. Humingi ng pasensya, di ba? Siyempre, hindi naman gusto ng nanay ang ginawa ng anak niya. Parang sa kanya painis na sabi ng babae. Sa susunod ay wag mo na yung sasabihin. Maliwanag ba? Yes, I'm sorry. Aniya. Hindi na umimik ang babae at parang malalim ang iniisip. Hey, ayos ka lang ba? May pag-aalala niyang tanong dito. Wala. Naisip ko lang na mas magiging masaya pala si Seven kapag nandyan ka. Siguro mas kailangan kanya kaysa sa akin. Hey, hindi totoo yan. Hindi ko naman kukunin sa iyo ang anak natin eh. Dahil gusto kong maging buo tayo. Ikaw at ang anak natin ang kailangan ko. Nangako ka sa akin noon. Pero iniwan mo lang ako. Alam mo bang hirap na mag-isa? Lalo nung mga panahong gusto kong nasa tabi kita kasi iniwan na ako ni Lola una. Wala na ako masasandalan. Tanging si Seven lang ang nagbibigay ng lakas sa akin, Edison. Kaya sabihin mo sa akin ngayon, paano pa ba ako magtitiwala sa'yo? Kung alam mo lang din ang pinagdaanan ko, Lucky. Kaya lang ang hirap sabihin. Pero handa naman ako magpaliwanag. Basta bigyan mo lang ako ng chance. Mamili na lang tayo. Mas mabuti pang maging casual na lang tayo para sa anak natin. Sabi ni Lucky sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang tumango rito. Ayaw niyang madaliin ang babae. Masama pa ang loob nito at naiintindihan niya iyon. Ang importante ay nakita na sila ulit. Marami silang pinamili kaya naman halos hindi na magkasya sa kusina ni Lucky ang mga pinamili nila. Ano ba naman to? Mukhang ilalagay na lang natin sa salang ibang box. Sa dami ba naman ito? Ay hindi namin kaagad ito mauubos ni Seven na kaming dalawa lang. Reklamo ni Lucky. Sino may sabing kayo lang ni Seven ang kakain? Siyempre ako rin. For the meantime, ay rito na muna ako titira. May project kami malapit dito. Makakatipid ako rito kaysa maghotel ako. At saka isa pa, makakasama ko pa kayo ng anak ko. Hindi ba Seven? Pahayag ni Edison at tiningnan ng anak. Oo nga naman po inang. Mas masaya kapag nandito si Tatang. Happy family na tayo. Masayang sabi ni Seven. Anak, pumasok ka muna sa kwarto mo at ayusin mo ang mga bago mong laruan. Pwede ba yon? Malambing na pakiusap ng babae sa anak. Okay po inang. Tatang, salamat po sa ibinigay niyo. Nagustuhan ko po. Basta para sa iyo anak, walang problema. Tinapik niya ang balikat ng anak. Agad namang tumakbo si Seven papasok sa kwarto nito. Maupo ka. Mag-usap tayo.
Seryosong sabi ni Lucky sa kanya. Malakas na bumuga ng hangin si Lucky. Edison, alam kong gusto mong bumawi sa anak mo. At alam na alam mo rin na galit ako sa'yo. Pero ang magdesisyon kang dito ka titira ay labas na sa usapan natin. Hindi bukas ang bahay ko para sa'yo. Sana maliwanag yun sa'yo. May diin na sabi nito. Alam kong galit ka sa akin. Pero pwede mo ba munang iset aside yun? Sabi ko naman sa'yo hindi ba? Babawi ako. Pakiusap niya. Hindi ako magiging komportable kapag nandito ka, Edison. Sandali siyang natahimik. Ayaw niya namang ipagsiksikan ng sarili sa mag-ina, pero hindi niya magawa. I'm sorry kung naging makulit ako. Pero ito lang ang hiling ko sa'yo. Sana hayaan mo makabawi ako sa'yo. Kahit na anong gusto mo ay gagawin ko. Sabihin mo lang. Promise, hindi ako magrereklamo. Ayun na lang huling bala niya. Sana naman ay pumayag ito. Sandaling natahimik si Lucky at ilang sandali pa ay nagsalita na ito. Sige, kung gusto mo talaga makabawi sa akin, ikaw ang pumalit sa trabaho ko. Kahit 1 buwan lang, kailangan ko munang mag-relax. Tsaka 2 araw naman kitang tuturuan eh. Ano, game? May naglalarong ngiti sa labi nito. Alam niyang pinagtitripan at pinahihirapan lang siya nito, ngunit ayos lang. Deal. Bukas na bukas ay turuan mo ko. Sige. Nakangiti nitong sabi. Pagkatapos nilang mag-usap ay pinuntahan niya si Seven sa kwarto nito at nagpaalam. Babalik ka po ba rito, Tatang? May lungkot sa boses na tanong ni Seven sa kanya. Oo naman anak, babalik ako, kahit araw-araw pa. Bakit hindi ka na lang dito tumira, kasama namin ni Inang? Marahan niyang hinaplos ang buhok ng anak. Anak, hindi tayo katulad ng ibang pamilya. We're different from them. Pero pangako ko na kapag naayos ko ng gusot sa pagitan namin ng inang mo, ay magiging buo na ang pamilya natin. Ipagdarasal ko po na sana magkaayos na kayo ni Inang Tang. Niyakap niya ang anak. Salamat anak. Ilang sandali pa ay umalis na nga siya para makapagpahinga na rin ang mag-ina. Kinabukasan ay maagang nagising si Lucky. Ipinagluto niya si Seven ang paborito nitong pagkain kapag agahan. Nagpapasalamat siya at naggrocery sila kahapon. Hindi na siya umangal pa dahil grasya na ang lumalapit sa kanya. Tapos aayawan pa niya? Patapos na siya sa pagluluto nang may kumatok sa pinto. Si Edison na napagbuksan niya. Oh, ang aga mo yata. Aniya rito. Good morning to. Sarkastiko nitong tugon. Maaga ako dahil tuturuan mo pa ako maging isang basurero. Nakangiti nitong sagot. Napatitig tuloy siya sa gwapo at preskong hitsura ng lalaki. Samantalang siya ay amoy kusina pa. Pasok ka. Mamaya pang 8:00 ang pasok ko. Pagkahatid ko kay Seven sa paaralan ay dediretso na ako sa parkingan ng garbage truck. Sagot niya. Sige. Sabay na lang kayo sa akin mamaya. Tapos iiwan ko na lang ang kotse ko sa parkingan nyo. Ayos lang ba? Ayos lang. Sige na maupo ka na muna dyan at gigisingin ko lang si Seven. Okay. Agad siyang pumasok sa kwarto niya. Kinuha niya ang towel at pumasok sa banyo. Mabilis siyang naligo. Nakakahiya kung haharap siya kay Edison na mukhang mabaho. So, ano naman ngayon kung mabaho ka? Pakialam niya ba? Kastigo niya sa sarili. No, dapat maganda ako sa paningin niya para makita niya kung ano ang sinayang niya. Depensa ng isang parte ng utak niya. Pagkatapos mag-ayos ay pinuntahan niya sa silid si Seven. Pero wala na roon ang anak, kaya nagtungo na lang siya sa kusina. Naroon na pala ito kasama ang ama. Good morning anak, halika na't kakain na tayo. Ayaw niya rito at mabilis na inayos ang hapag. Wow, mga paborito ko po ang inuluto mo, Inang. Salamat po. Walang anuman anak. Edison, sabayan mo ng anak mong kumain. Ayaw niya rin dito. Ang ganda mo naman. Kaya ba natagalan ka dahil nagpaganda ka pa para sa akin? Biro nito. Tinaasan niya ito ng kilay. Huwag kang feeling. Mataray niyang sabi. Pero kahit ano pa ang itsura mo sa umaga, maganda ka pa rin. Titig na titig ito sa kanya. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso niya katulad noon. Ipiniling niya ang ulo. Kumain ka na. Gutom ka lang.
Pinilit niyang umaktong normal sa harapan ni Edison dahil ayaw niyang mahalata nitong naaapektuhan siya sa presensya nito. Pagkatapos kumain ay sabay nilang inhatid sa school si Seven. Ito ang tatang ko. Bumalik na siya at palagi na namin siya makakasama. Pagmamalaki ni Seven sa mga kaklase nito. Wow, ang gwapo pala ng tatang mo, Seven. Kaya pala ang gwapo mo rin. Komento ng isang nani na nandoon. Tumaas agad ang kilay niya. So, anong tawag mo sa akin? Yaya? Display lang? Walang ambag? Nagkanda pagod din akong gawin itong anak ko, no? Mataray niyang sabi sa mga ito. Ikaw naman, Lucky. Siyempre may naman na rin sa'yo. Pero mas malakas lang talaga ang dugo ng tatang niya. Anak, pumasok ka na. Susunduin kita mamaya, okay? Baling niya sa anak. Opo, inang. Bye po, tatang. Paalam nito sa ama. Dumukwang si Edison para halikan ng anak. Galingin mo sa school, okay? Ipagluluto kita mamaya ng paborito mo. Nakangiti na sabi ni Edison kay Seven. Yehey! Gagalingin ko po para sa inyo ni inang, tatang. Masiglang pumasok si Seven sa classroom nito. Sir, pwede bang magpa-autograph? Mukha po kasi kayong artista eh. Pagpapakyut ng kasamahan niyang nanay. Hindi siya artista, basurero siya. Tara na nga! Inis niyang hinila si Edison. Hey, nagsiselos ka ba? Pang-iinis nitong tanong sa kanya. At bakit naman ako magsiselos, Saber? Naiinis lang naman ako sa kanila dahil parang wala akong ambag sa kagwapuhan ng anak ko. Talaga? Aminin mo na lang kasi na nagsiselos ka. Hindi naman ako magagalit. You can be jealous all you want. Sa'yo lang naman ako. Bigla niyang nilingon si Edison. Akin ka lang? Walang tayo. Nauutal niyang sabi. Mabilis siyang tumalikod at palihim na tinampal na magaan ng bibig. Putik na bibig. Pahamak. Bulong niya. So, inaamin mo na mahal mo pa si Edison? Ganun ba yun, Lucky? Kastigo ng utak niya. No, hindi ko na siya mahal. Matagal na. Bulong niya. Nababaliw na yata siya. Pesting Edison kasi. Bumalik-balik pa. Sinong hindi mo na mahal? Ikaw. Napatigil siya sa paglalakad at tiningnan si Edison. Bumalatay sa mukha nito ang sakit dahil sa sinabi niya. Pinigilan niya ang sarili na bawiin ang sinabi. Talaga bang wala na akong pag-asa sa'yo? Malungkot nitong sabi. Edison, pwede bang saka na natin to pag-usapan? May trabaho pa tayo. Gusto niyang iwasan ang tanong nito. Okay, tara na. Wala silang imika ng lalaki. Pagdating sa building kung saan siya nagtatrabaho ay kinausap niya ang head nila at sinabing may ipapalit muna siya sa pangongolekta ng basura. Mabuti at pumayag ang kanilang head. Pwede ba akong mag-request? Tanong ni Edison sa kanya. Nakasuot na sila ng uniform. Ano yon? Gusto ko sanang tumira sa bahay niyo habang nagtatrabaho ako bilang basurero. Bakit ka sa bahay ko titira? Dahil gusto ko makasama kayo ng anak ko. Please, ayoko malayo sa inyo. Gusto kong bumawi sa inyo. Sana naman payagan mo ko. Pakiusap ng lalaki. Titig na titig si Lucky sa mukha ni Edison. Nagsusumamo ang mga mata nito. Galit siya rito. Pero bakit unti-unting lumalambot ang puso niya para rito? Gaga, kasi mahal mo pa siya. Hindi na wala ang pagmamahal mo sa kanya. Natabunan lang ng galit mo ang pagmamahal mo para kay Edison. Give him a chance, Lucky. May kasabihan nga na love is sweeter than the second time around. Sabi ng utak niya, malalim siyang napabuntong hininga. Okay, fine. Sa bahay ka na muna habang nagtatrabaho ka bilang kapalit ko. Eksakto at makakatao ka rin sa junk shop kung nasa amin ka. Nakita niya ang pagkislap ng kasiyahan sa mga mata nito. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagyakap nito sa kanya. Edison, anong ginagawa mo? Nauutal niyang tanong dito. Napakabilis din ang pagtibok ng puso niya. Thank you, Lucky. Babawi ako. Pangako yan. Mahal na mahal kita. Hindi siya makaimik sa sinabi nito. Hanggang sa magtrabaho na sila ay ang sinabi pa rin ni Edison ang nakatatak sa isipan niya. Sana lang ay totoo ang sinasabi nito dahil balak niyang bigyan ito ng pangalawang pagkakataon.
Pagkatapos ng trabaho ni Edison ay agad siyang nagtungo sa lokasyon ng ipinapatayo niyang branch ng Navarro Capital Group of Companies. Sir, bakit po ganyan ang suot niyo? Tanong sa kanya ng foreman. May iba kasi akong trabaho sa ngayon. Pinalitan ko muna ang babaeng mahal ko bilang basurero. Sagot niya na walang pag-aalinlangan sa boses. Talaga sir? Basurero ang kasintahan mo? Oo, may anak na nga kami. Babawiin ko sila at magiging isang masayang pamilya na kami. Good luck sir, nakakabilib naman po kayo. Akalain nyo isang CEO ng malaking kumpanya pero pinasok ang pagiging basurero para lang sa babaeng mahal na mahal niya? Galing nyo po! Oo naman, hindi ko naman ikinakahiya ang trabaho niya. Marangal ang trabahong meron siya at mahal na mahal ko rin si Lucky. Ang laki rin po ni Lucky sa inyo, sir. Nginitian niya lang ang foreman at nag-instruct kung ano ang gagawin ng mga ito. Ilang sandali pa ay umuwi na rin siya. Isang buwan na rin nagtatrabaho bilang basurero si Edison at sanay na siya sa ginagawa. Isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon ay naaksidente siya. Napabitaw siya sa umaandar na garbage truck at tumama ang katawan niya sa semento kaya agad siyang dinala sa ospital. Tinawagan ng mga kasamahan niya si Lucky. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito nang dumating sa ospital. Mild lang naman ang natamo niyang sugat at malayo sa bituka. Edison, ayos ka lang ba? Tanong ni Lucky sa kanya. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Natuwa naman ang puso niya kaya nginitian niya ito. Bakit ka nakangiti dyan? Dok, kumusta po siya? Tanong nito sa doktor. Well, maayos naman siya. Kaya lang kailangan niya magdoble ingat dahil may medical history na siya at pwede iyong makaapekto sa kanya. Anong ibig niyong sabihin, Dok? Well, according sa medical history na ibinigay ng doktor niya, ay naaksidente si Mr. Edison 6 years ago. Nakoma siya for 3 years at nag-undergo siya ng therapy session for 2 years. Plus last year ay nag-undergo siya ng kidney transplant. Kaya ay suggest na magpahinga muna siya. Paliwanag ng doktor sa kanya. Napanganga naman si Lucky sa nalaman nito. Hanggang sa makaalis ang doktor ay hindi pa rin ito umimik. Nagulat na lang siya nang bigla itong umiyak. Edison, kailan ka na-aksidente? Bakit hindi ko alam ha? Nanginginig ang boses na tanong nito sa kanya. Malakas siyang napabuntong hininga. Na-aksidente ako nung gabing may nangyari sa atin. Tinawagan ako ng kaibigan ko at sinabing gusto niya makipagkarera dahil nga matagal na rin akong hindi sumasali sa car racing. Simula na makilala kita ay nagbago na ako. Pero nung gabing yon, pumayag ako. Sinabi ko sa sarili ko na yun ang huling beses na magka-car racing ako. Ginamit ko ang motor para sa karera. Alam mo namang hindi ako nagdadala ng kotse kapag pumupunta ako sa inyo. Unfortunately, na-aksidente ako ng gabing yon na nagresulta ng pagkakakomatose ko for 3 years. Kaya hindi kita agad nabalikan. Kaya ngayon lang ulit ako nagpakita sa'yo. I swear, Lucky, mahal na mahal kita. Hindi kita iniwan. I'm so sorry. Paliwanag niya sa dalaga. Panay ang iyak ni Lucky. Nagulat pa siya nang yakapin siya nito. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na nangyari sa'yo? Ha? Nung una, bala ko talaga magtapat sa'yo. Pero sarado pa ang puso at isipan mo para pakinggan ako. Galit ka sa akin. Alam ko yon. Ayaw mo pa makinig sa akin. Kaya ang sabi ko sa sarili ko ay dadahan-dahanin ko na lang ang pagsasabi sa'yo ng nangyari. Baka kasi lalo ka lang magalit dahil hindi ako nakikinig sa'yo. Ayaw mong nagkakarera ko, hindi ba? Naisip kong kasalanan ko ang nangyari at hindi ako dapat magpaawas sa'yo dahil sa sinapit ko. Hinawakan niya ang kamay ni Lucky at pinisil. Akala ko kasi niloko mo lang ako noon. Pagkatapos ng nangyari sa atin, ay nawala ka nilang na parang bula. Pero ngayong alam ko na ang totoo, hinding-hindi na kita pakakawalan pa. I will love you for the rest of our lives, Edison. Mahal na mahal kita. Hinalikan siya ni Lucky sa labi na ikinagulat niya. Biglang lumakas ang pagtibok ng kanyang puso. Napangiti si Edison. Mukhang blessing in disguise ang pagkaka-aksidente niya sa garbage truck dahil naging daan iyon para magkaayos sila ni Lucky. Mahal na mahal din kita, Lucky. Huwag ka na ulit sasali sa karera na yan, ha? Binabalaan kita. Hinding-hindi na. Narealize ko na mahalaga ang buhay ko. Alam mo bang ikaw ang huling inisip ko bago ako nawala ng malay? Ganun ka kahalaga sa akin. Simula ngayon ay aalagaan na kitang mabuti, okay? Ani, Lucky.
Ang sarap palang maaksidente. Kinurot siya nito sa tagiliran na ikinatawan niya. Kinahapunan ay pinalabas din naman si Addison mula sa ospital. May pain reliever lang na ibinigay sa kanya para sa ilang maliit na sugat at gasgas sa kanyang katawan. Kinabukasan ay maagang nagising si Lucky. Sa silid niya pinatulog sa Addison para mabantayan niya ito at maalagaan. Hindi naman ganon kalala ang natamo nitong sugat, pero dahil sa nalaman niya ay sobra-sobra ang pag-aalala niya para sa lalaki. Nagluto siya ng arroz caldo at naglagay sa food tray ng saging. Nagtimpla rin siya ng gatas para rito at dinala niya ang food tray sa kanyang silid. "Good morning. Kumusta ang gising mo?" tanong niya rito. Maganda, lalo na't katabi kita kagabi. Masaya nitong sagot. "Ay sus, nambola ka pa talaga." Kung bola ba ako, pwedeng ako tumalbog sa puso mo? "Diyos mio, bumabanat pa. Huwag ka nang bumanat at matagal ka nang naka 3 points sa puso ko." Pinakikilig mo ko. Sinapo nito ang dibdib na ikinatawa niya. Inilapag niyo sa kama ang food tray saka tumabi rito at hinalikan nito sa labi. "Iyan, para mas kiligin ka pa." Nakangiti niyang sabi. Bakit ang bilis? Pwede bang mahabang kiss? Request ng magaling. "Kumain ka na muna. Mamaya mo na ako landiin." Talaga? Pwede kitang landiin? "Ayaw mo ba?" Ano ka ba naman? Gusto kitang landiin at akitin araw-araw. Mariin siya nitong tinitigan. Kitang-kita niya ang pagnanasa sa mga mata nito. Malakas naman siyang tumawa. "Bawal pa yung iniisip mo. May sakit ka. Kumain ka na. Susubuan kita." Sabi niya. Kinuha niya ang kutsara at sinubuan ito. Ang saya niya dahil naubos nito ang pagkaing inihanda niya. Pagkatapos itong kumain ay agad niyang tinala sa kusina ang pinagkainan nito. Sabado kaya walang pasok at tulog pa rin si 7. Hindi niya naginising ang anak para makapagpahinga ito. Bumalik siya sa kwarto niya. Lucky, come here. Inabot ni Edison sa kanya ang kamay nito. "May masakit ba sa'yo?" Wala. Gusto ko lang itanong kung tayo na ba. Nag-aalinlangan itong tanong sa kanya. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Hinding-hindi na kita bibitawan pa, Edison. Baka kapag ginawa ko yon ay habang buhay ka nang mawala sa akin. Sa amin ng anak mo. Mahal kita, Edison. Mahal na mahal din kita, Lucky. Inabot nito ang labi niya. Mariin na lang siyang napapikit nang maramdaman ng malambot na labi ni Edison. Masayang masaya siya dahil sa wakas, nahanap niyang muli ang kukumpleto sa buhay niya. Makalipas ang 1 linggo ay tuluyan ng gumaling si Edison. Alagang-alaga ito ni Lucky. "Tatang, magaling na po ba kayo?" Nakangiti na tanong ni 7 sa ama. Yes, magaling na si tatang mo, anak. Sagot nito. "Pwede na po ba tayong maglaro?" "Anak, kagagaling lang ng tatang mo sa aksidente. Kailangan niya pang magpagaling." Mahinang saway niya sa anak. Babe, it's okay. Malayo sa bituka yung mga sugat ko. Gasgas lang naman yun. Maglalaro kami ng anak ko. "Yehey! Sa park po tayo, Tang!" Bakit hindi sa mall? Maraming pwedeng laruin sa mall, anak. Or baka gusto mo sa water park maglaro? Sa Children's Gateway kaya? Suhestyon ni Edison sa anak. "Gusto kong puntahan lahat, Tatang." 7, hindi natin pwedeng puntahan lahat. Nagpapagaling pa ang tatang mo. At saka hindi natin kayang libutin ang mga yan sa loob ng 1 araw lang. Babe, hayaan mo ng anak natin. 7, anak, don't worry. Pero 1 at a time lang, okay? Para naman mas ma-enjoy mo ang pupuntahan natin. Okay po, Tatang. Hinalikan ni Edison ang anak. Nakakatuwa talagang panoorin na mag-ama niya. Makalipas ang 3 buwan. Malapit na ang kaarawan ni 7 kaya naghahanda si Lucky ng simpleng birthday party para sa anak. Nagsasama na rin silang dalawa ni Edison sa bahay. Gusto man silang ilipat ni Edison ng bahay ay hindi siya pumayag. Hindi pa sila kasal at ayaw niyang dumepende rito hanggat hindi pa sila kasal. Hindi niya isinara ang junk shop ngunit nag-resign na bilang garbage collector. Naglilista siya ng ihahanda nang umupo sa tabi niya si Edison. Hey, anong ginagawa mo? Tanong nito sa kanya. Gumagawa ng listahan para sa birthday ni 7.
Sagot niya. Don't worry about it, babe. Ako nang bahala. It's all on me. Nag-usap na kami ng anak mo. Talaga? Bakit hindi ko alam? Usapang lalaki lang yun, babe. Kaya magpahinga ka na muna. Huwag mo nang isipin ang birthday party ng anak natin. Nakangiting sabi nito. Tumango na lang siya at pumasok na sa kanilang silid. Ilang araw na rin siyang palaging inaantok. Guminhawa ang pakiramdam niya nang makaramdamang lambot ng kama, kaya agad siyang nakatulog. Araw ng kaarawan ni Seven. Simpleng handaan lang ang inihanda ni Edison para sa anak. Sa labas ng bahay ni Lucky, inihanda ang party. Inimbitahan nila ang mga kaklase ni Seven at ilan sa kapitbahay na mga ito. Happy birthday, Seven! Sabay-sabay nilang bati kay Seven. Blow your candle, son. But before that, make a wish. Nakangiti na sabi niya sa anak. Sana maikasal na sina tatang at inang ko. Hiling ni Seven. Napangiti naman siya sa sinabi ng anak. Nagpalakpakan ng lahat pagkatapos hipa ni Seven ang kandila. Okay, bago ang lahat, gusto kong si Lucky ang humila sa regalo ko para kay Seven. Sabi niya sabay tingin kay Lucky. Naghiyawa naman ang kanilang mga bisita. Ano to? Bulong ni Lucky sa kanya. Just do what I say, babe. Hilahin mo ng regalo ko para kay Seven. Nakangiti niyang sabi. Hinila nga ng babae ang ribbon na nasa ibabaw ng cake. Read it, babe. Nakangiti niyang sabi nang mahila na nito ang ribbon. Edison, nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata nito. Lumuhod siya sa harapan ni Lucky at inilabas ang singsing. Lucky Mendoza, alam kong hindi ako perpektong tao. Nagkakamali ako at maaari kitang masaktan emotionally. Hindi ako mangangako na perpekto ang magiging pagsasama natin. Pero ito ang tandaan mo, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Hanggang sa kabilang buhay ko, ay ikaw at ikaw pa rin ang mamahalin ko. Kaya Lucky Mendoza, will you marry me and make our son's wish come true? Emosyonal niyang tanong sa babaeng mahal na mahal. Sunod-sunod na tumango si Lucky sa kanya. Baka sa mukha nito ang kasiyahan. Oo naman, pakakasalan kita kahit saan mo pa gusto. Sagot nito, agad niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Lucky. Tumayo siya at hinalakan sa labi ang babae. Thank you so much. Bulong niya, nagpalakpakan naman ang mga bisita nila at panay ang bati sa kanila. Seven, your wish is going to come true. Magiging isa na tayong pamilya. Ikakasal na kami ng inang mo sa susunod na buwan. Nakangiti niyang sabi sa anak. Yehey! Are you happy? Super duper happy po, tatang. Inang. Masaya nitong sabi. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Aniya sa kanyang mag-ina. Mahal din kita, babe. Ani Lucky. I love you, tatang. Nagyakap silang tatlo habang ang mga puso nila ay masaya at kontento. Makalipas ang 5 taon, sa Maynila na nanirahan ng pamilya ni Edison. Dinala niya ang mag-ina sa ipinatayo niyang bahay para sa mga ito. Patuloy pa rin sa pag-expand ang kumpanya niya. Habang si Lucky naman ay nagtayo ulit ng junk shop kung saan tinutulungan ito ang mga taong kapos at hirap sa buhay sa pamamagitan ng pagbili ng mga basurang pwede pang magamit. Ang kinikita roon ay madalas na gamitin pa ng kanyang asawa sa pagkakawang gawa. Binayayaan pa sila ng 2 anak na sina 5 at 3. Puro lalaki ang kanilang mga anak. Maraming pagsubok ang dumadating sa kanilang pamilya. Pero ni minsan ay hindi sila sumuko. Sabay nilang hinarap ang problemang dumarating sa kanila. Basta't may pagmamahal sa isa't isa, ay makakayang labanan ng lahat ng pagsubok sa buhay. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!